Sa huling mga taon ng dakilang siyang, nag-aalab ang digmaan sa buong mundo. Ang mga pinuno ay nagkanya-kanyang teritoryo. 3 araw ng madugong labanan sa Hilaga. Mga bangkay ang nagkalat sa lambak ng mga lobo. Sa langit, ang 2 sekta ay naghiwalay. Palihim na naglatag ng patibong ng kamatayan. Mga demonyo sa ilalim ng lupa, kumakain ng tao. Mga espiritu, naglipana. Isang espada ng Diyos ay kayang putulin ang katawan ng demonyo ng daang talampakan. Kapag nagalit ang demonyo, kayang lamunin ang libu-libong sundalo at kanilang laman. At ang mga tao. Akala ko, ang buhay ng tao ay madaling madurog ng mga Diyos. Hanggang sa nakuha ko ang isang binatilyo mula sa bunton ng mga patay. Ang pangalan niya ay Yang Chu. Sa hinaharap, maghahatak siya ng bundok para iligtas ang kanyang ina. Papatayin ang mga Diyos sa langit. Ngunit sa ngayon, isa lamang siyang batang hindi makakain ng sapat. Nagpa siya akong ipadala siya upang mag-aral. Kahit na ang daan ay puno ng mga halimaw. Ito ay isang sekta ng mga Diyos. Ito ay tadhana. Ngunit hindi ko inasahan. Ang unang pagsubok sa kamatayan ni Yang Jian ay nagmula sa kanyang magiging guro. Walo taon na. 8 na akong taon na isang ordinaryong sundalo. Araw-araw akong gumugulong sa putikan. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na yung mga lumilipad sa langit ay hindi lang mga immortal. Kundi kaya rin nilang magdulot ng malaking sakuna sa mundo. Sila ang mga makapangyarihan mula sa 2 sekta, Chan at Jai. Ang eksenang parang mga Diyos na bumaba sa lupa. Tuluyang winasak ang paniniwala ko nitong 8 taon. Ipinagmamalaki ang sining ng pakikipaglaban. May mga Diyos na naglalaban. May mga demonyo na naglipana. Sa ganitong malawak at nakakatakot na mundo. Ako, ang tinatawag na pinakamataas na mortal na mandirigma. Ay hindi sapat kahit na pangpuno sa mga Diyos at demonyo sa langit. Bata. Huwag magtipon. Hindi ako ang taong kilala mo noon. Tapos na ang labanan na ito. Anong ginagawa mo? Sila, kaninang ibinigay nila sa akin ang kalahati ng kanilang pagkain. Sabi ng matandang monghe, kapag tinulungan ka ng iba, dapat mong suklian. Hindi ko kayang panoorin silang kinakain ng mga asong gubat. Sa ganitong magulong panahon na parang damo ang buhay. Para sa kaunting biyaya ng pagkain. Nahihirapan kang maghukay ng katotohanan sa mga patay. Anong pangalan mo? Yang Jian. May piraso ng tela sa noo. Sa ilalim ng tela ay nakatago ang likas na pambihirang mata. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa bundok Yuchuan. Anong gagawin mo sa bundok Yuchuan? Ako'y isang immortal. Mag-aaral ako ng mahika. Mag-aaral ako ng salamangka. Ang aking ina ay naipit sa ilalim ng bundok Taoshan. Kapag natutunan ko na ang mahika, babaklasin ko ang bundok na yon. Iligtas mo ang aking ina. Totoo na, lahat ay totoo na. Taoshan, iligtas ang ina. Yuqianshan, mag-aral. Hindi ito basta-basta na sinaunang kaguluhan. Dito, puno ng mga Diyos at Diyosa. Ang sanhi at bunga ay kasing laki ng langit. Isang pagkakamali, maglalaho ka na parang abo sa hangin. Ang dakilang mundo ng pagiging Diyos. At ang nasa harap natin ngayon, ay isang batang mukhang pulubi at kaawa-awa. Na hindi pa kilala noon, na naging banal sa laman, at kinatatakutan sa 3 mundo bilang mandirigma ng langit. Si Erlang Shen, ang tunay na Panginoon ng liwanag. Opisyal na na-activate ang daan na pagbabalik sa simpleng sistema. Sistema. Standard na kagamitan ng mga nakatawid. Bumalik sa loob ng 8 taon. Sa wakas ay dumating na ito nang ako'y malapit ng mawala ng pag-asa. Dumagsa ang napakaraming impormasyon sa isipan ni Lin Xuan. Daan na pagbabalik sa simpleng sistema. Punto ng karma, 0, ang simula ng karma, ang dakilang daan ay sinusuri at bumabalik sa tunay na anyo. Ang dakilang daan ay sinusuri at bumabalik sa tunay na anyo. Maaaring baguhin ng host ang landas ng kapalaran ng pangunahing tauhan upang makakuha ng mga puntos ng karma. Kasalukuyang nakatakdang baguhan na malaking regalo. Ganap na natatakpan ng langit na lihim. Sa ilalim ng mga banal, walang makakakita ng kapalaran ng host. Pangunahin na punto ng sanhi at bunga 100 puntos. Basta't may mga punto ng sanhi at bunga, maaaring ang mga karaniwang kilos ay maging dakilang daan. Ang pagwawalis ay maaaring magdala ng mga supernatural na kakayahan. Ang pagpuputol ng kahoy ay maaaring magbigay ng kahulugan. Baguhin ang kapalaran ng pangunahing tauhan. Makilahok sa sanhi at bunga. Nandyan na ang hita sa harap.
Ayon sa orihinal na landas, si Yang ay naglakbay patungong Yukuan Mountain. Hindi ko alam kung gaano siya nagdusa. Halos siya ay lamunin ng mga nilalang sa bundok. Mula dito patungong Yukuan Mountain, may layo na 1 milya. Kailangan nating dumaan sa daang pinamumugaran ng mga mabangis na hayop. Kailangan din nating tawirin ang mga mapanganib na tubig na puno ng lason. Sa hitsura mo ngayon, huwag mong isipin na makakapunta ka sa bundok ng Yuyuan para mag-aral. Sa gabi, magiging dumi ka ng lobo. Hindi ako natatakot na bumagsak. Kahit na crawling ako. Aakyat ako sa bundok ng Yuyuan. May dangal ka. Sakto namang tapos na ang panahon ko sa serbisyo militar. Pagod na rin ako sa walang katapusang labanan. Bata, ang pagkikita natin ay isang tadhana. Dahil gusto mong maghanap ng mga immortal. Samahan na lang kita, ano sa tingin mo? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi naman tayo magkamag-anak o magkaibigan. Mapanganib ang paglalakbay na ito. Dahil gusto ko ring makita kung ano nga ba ang itsura ng sinasabing mga Diyos. At pangit. Mayroon kang isang tagapagtanggol mula sa hukbo ng Dasyang. Ang ika-100 pinuno ng tagapagtanggol. Kaya kahit papaano, matitiyak kong hindi ka mauubos ng mga hayop. Bago ka pa makita ang mga Diyos. Walang anuman. Kung siyang Jayan ay tunay na matututo ng mga makalangit na kasanayan sa hinaharap, tiyak na mapapanatili ang kapayapaan ng kanyang nakatatandang kapatid sa buong buhay niya. Nakatukoy sa host, binago ang kapalaran niyang Zan na nag-iisa sa paghahanap ng mga Diyos. Dagdag na 50 punto ng sanhi at bunga. Kasalukuyang 150 puntos ng sanhi at bunga. Kumita na ito. Tama na, huwag nang magdrama. Malapit nang gumabi. Masyadong matindi ang amoy ng dugo dito sa tambak ng mga patay. Agad nitong maakit ang maraming mababangis na hayop. Kailangan nating umalis kaagad. Halimaw. Bagamat siya ay ipinanganak na may kakaibang kakayahan, sa ngayon isa pa rin siyang batang 12 o 13 anyos lamang. Saan ka makakakita ng ganitong nilalang, na ayon sa alamat ay kumakain ng tao? Ang likas na ugali kong nabuo sa 8 taon ng pakikibaka sa bundok ng bangkay at dagat ng dugo, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob sa harap ng kamatayan, at naging mas malamig at kalmado ang aking isipan kaysa dati. Bata, magtago ka sa likod ng malaking bato na yon. Hanggat hindi kita tinatawag, huwag kang lalabas. Kuya Lin, tumakbo ka na. Hindi mo siya kayang talunin. Isa siyang halimaw na sumipsip ng lakas ng araw at buwan. Tumakbo. Saan ako tatakbo? Isang ordinaryong tao na may 2 paa. Paano matatakasan ang halimaw na may 4 na paa? Tumahimik ka. Tumahimik ka. Itago mo ng mabuti. Kung ordinaryong sundalo lang. Sapat na ang presensyang ito. Para manghina ang mga binti. At magpasahe ng ulo. Pero ako ang ika-100 pinuno ng mga sundalo ng dagang. Taglay ko ang pinakamataas na lakas ng tao. Ito ay pinanday sa libu-libong beses ng pakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hinubog sa apoy ng pagsubok. Patayin. Ang halimaw na ito, wala rin palang kakaiba. Ngunit, masyado kong minamaliit ang tibay ng buhay ng halimaw na ito. Ang matinding sugat sa tiyan ay hindi siya napabagsak. Bagkus, lalo nitong pinukaw ang kanyang bangis. Hindi maganda. Si Famu. Sobrang bilis. Wala akong sapat na oras para makaiwas. Kailangan kong ibuhos ang lahat ng lakas. Itataas ang tansong espada sa aking dibdib. Hindi ba't ang landas ng paghahanap ng Diyos ni Lin Xuan ay umabot na sa Yuxuan Mountain? Mamamatay na lang ba ako dito sa liblib na lugar? Hindi. Naghintay pa nga ako ng sistema. Paano ako susuko sa isang mababang hayop na wala man lang pangalan? Hindi ako papayag. Hayop, mamatay ka. Kuya Lin, huwag kang mamatay. Ay. Bakit ka umiiyak?
Matibay ang buhay ko. Hindi pa natatakot si Yama. Kapatid Lin, ang utang na loob mo sa akin. Hindi ko ito malilimutan sa aking buhay. Kung makakapunta ako sa bundok Yuling at matutunan ang sining ng mga Diyos, maging sandata mo ako sa hinaharap. Saan ka tumuro, doon ko papatayin. Walang sinuman ang makakasakit sa iyo. Ako, si Yang Zan, tiyak na magpaparamdam sa kanya ng takot. Kahit na masakit. Pero sulit ang dugo rito. Sige na, huwag ka nang nakaluhod. Lumapit ka at tumulong. Ito ba ang pagkakaiba ng mga immortal at ordinaryong tao? Isa lang siyang hayop na nagtatago sa malalim na bundok, walang halaga. Hindi man lang siya makapagbago ng anyo. Wala pa siyang kahit isang mahiwagang gamit. Pero itong maliit na halimaw na ito, halos napilitan akong bilang isang ordinaryong mandirigma sa rurok, na mamatay kasama niya. Kung makatagpo pa ako ng mga nilalang sa langit na lumilipad sa ulap. Sino ang Diyos na kayang magpabago ng mundo sa isang galaw? Ang aking ipinagmamalaking sining ng pakikipaglaban ay hindi higit kundi isang biro. Mas lalo akong nagpasya na tahakin ang daan ng mga Diyos. Gusto kong iangat ang karaniwang kasanayan upang maging isang daan na kayang magpabagsak ng lahat. Sa susunod na 3 buwan, ay isang pagsubok na parang impyerno. Sa panahong ito, nakatagpo kami ng ilang mababang antas na mga nilalang. Ngunit dahil sa karanasan sa unang pagkakataon, umasa ako sa mga lason na walang bitad. At sa aking matinding kakayahan sa pakikipaglaban, nakausad kami ng walang panganib sa krisis. Kapatid Lin, tingnan mo. Narito na, nakaligtas sa 9 na buhay at isang kamatayan. Sa wakas ay nakarating tayo sa isa sa 12 Diyos ng Tianjiao. Ang lugar ng dao ni Yuding Zenren. Yukian Mountain, Jinsi Cave. Nagawa natin ito. Atlin. Talaga bang nandito na tayo? Saan nanggaling ang mga mundanong insekto? Isang katawan na puno ng dumi at amoy ng dugo. Nag-dare na dumisan ang malinis na lugar ng mga Diyos sa bundok Yuchuan. Itong batang Diyos, kami ng aking kapatid ay dumaan sa maraming pagsubok. Mula sa hilagang hangganan ng daming naglakbay ng libu-libong milya upang sumamba sa bundok Yuchuan at humingi ng pinakamataas na landas ng Diyos. Kung may magugulo sa tahimik na pagninilay ng mga Diyos, umaasa ako sa iyong pag-unawa. Walang anuman. Dahil nandito ka, ito ay tanda ng ating kapalaran. Sa pagsasanay ng pagkakaroon ng kapangyarihan, mahalaga ang ugat. At ang kapalaran ng Diyos, pati na rin ang malinis at walang kibo na kalikasan. Tingnan mo ang sarili mo. Mula ulo hanggang paa. Naglalabas ka ng nakakasukang makamundong hangin. Ang mga kamay mo'y puno ng kalyo. At sa katawan mo, hindi mabilang. Ang mga pulang bakas ng tao at hayop. Ikaw na sanay sa pagpatay at paggapang sa mundong ito. Nakangarap ka pang maghanap ng landas. Bumaba na kayo sa bundok ng maaga, upang hindi ako magalit. Ako, si Lin, ay hindi isang mangmang. Ginawa niya ang lahat para protektahan ako. Nagsakripisyo siya para labanan ang mga halimaw. Halos mamatay pa siya. Kayo mga Diyos dahil mataas kayo. Wala ba kayong kahit kaunting awa? Walang takot. Isang simpleng bata mula sa mundong ito ay naglakas loob na magpakaswail sa bundok ng Yuyuan. Itigil mo na, Qin Feng. Sa Yuyuan Mountain, sa Yinxia Cave. Isa sa 12 gintong Diyosa ng Tianjiao, si Yuding Zenren. Alam ko na ang iyong intensyon. Ngunit ang iyong kapalaran sa bundok ng Yuyuan ay hindi pa natatapos. Aking disipulo, Qin Feng. Mahigpit kong sinusunod ang utos ng aking guro. Ang pagkikita natin ay tanda ng ating kapalaran. Ngayong nagawa ninyong tumawid sa napakaraming bundok at makarating sa harap ng gintong liwanag na yungib. Ibig sabihin nito, hindi pa napuputol ang inyong kapalaran at kayo'y ipinanganak na may banal na marka sa noo. Nakatagong dugo ng kalahating Diyos sa loob ng katawan. Kakaibang buto. Ang mga meridian ay likas na konektado. Ito ay talagang isang pambihirang katawan para sa pagsasanay ng mga Diyos sa milyong tao. Bata. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yang Zan. Ahahaha. Magandang pangalan. Handa ka bang maging disipulo ko? Pumasok ka sa ilalim ng aking pangangalaga sa gintong liwanag na yungib. Ipinapangako ko sa iyo. Sa loob ng 100 taon, tiyak na magpapasikat ka sa 3 mundo. Ginoong Immortal. Talaga bang handa kang tanggapin ako? Kung ganoon, matututo ako ng mga kapangyarihan ng Diyos. Maaari kong hatiin ang mga bundok. Matutulungan ko ba ang aking ina? Basta't magpupursige ka sa pag-aaral ng aking 9 Mysteries Technique. Paglipas ng panahon, huwag mong sabihin hatiin ang bundok. Kahit na ang 9 na langit at 10 lupa ay maaari mong marating. Maaari rin naman. Aking disipulo, Yang Zan. Magandang araw, guro.
Hahaha. Mabuting disipulo. Tumayo ka na. Guro, ito si Kuya Lin ko. Kung hindi dahil sa kanya na nagprotekta ng todo sa daang ito, matagal na akong nakain ng halimaw. Guro, pakiusap tanggapin mo na rin si Kuya Lin. Napakahusay niyang mag-martial arts. Isang saksak lang, kayang putulin ang malaking halimaw. Alam kong ang aking ginto ay tiyak na nakatago sa mga lihim ng langit. At kasalukuyan ng nagagamit. Hindi niya talaga mahuhuli ang aking sistema at pagkatao bilang isang tagapaglakbay. Ngunit makikita niya ang aking karaniwang kakayahan. Disipulo, magkaiba ang landas ng mga Diyos at tao. Hindi ito pwedeng pilitin. Ang batang ito ay lampas na sa 20 taon. Ang mga meridian sa kanyang katawan ay ganap ng naharang ng maruming enerhiya. Walang kahit kaunting ugat ng pagninilay na maaring sabihin. Lalo na't siya ay nakipaglaban sa digmaan sa mundong ito. Nahawahan ang labis na dugo ng mga mortal. Mga pagpatay sa mundong ito. Nakatali sa sanhi at bunga. Kung siya ay papayagang sumunod sa daan ng mga Diyos. Hindi lamang siya mabibigo. Sa kaunting pagkakamali, siya ay magiging baliw. At magiging isang demonyong nagdurusa. Lin Xuan, dahil tinulungan mong ihatid ang aking alagad. Maari kitang bigyan ng 100 tile ng ginto. 3 piraso ng eliksir na nagpapahaba ng buhay sa mundo ng tao. Kun mo ang mga ito. At bumaba ka na ng bundok. Mabuti pang maging isang mayaman sa mundo ng tao. Kaysa mag-aksaya ng panahon dito sa mundo ng mga immortal. 100 tile ng ginto. Yan Shudan. Ito ang mataas na Diyos. Na nag-aksaya sa mga karaniwang tao. Sa kanilang mga mata. Ako, ang walang kapantay na hari ng mga sundalo ng malaking negosyo. Ay parang isang magandang bato na matigas. Na hindi karapat-dapat na ilagay kasama ng kanilang mga mamahaling bato. Kung hindi man makapagpaiwan si Kuya Lin, hindi na ako magpapaalalay. Gusto kong bumaba ng bundok kasama si Kuya Lin. Kababawan, dahil alam ko na ito ay isang malupit na mundo. At sa sandaling na-activate ko ang sistema, hindi ko na kailangan ang kanilang awa. Tama ang sinabi ng guro. Ako, si Lin Xuanfan, ay nagmula sa karaniwang pamilya. At may mababang talino. Talagang hindi karapat-dapat sa tunay na pagsasanay ng Jin Xiadong sa Yuquan Mountain. Ngunit si Yang Zhan, ang batang ito, ay may malalim na damdamin at katapatan. Kung pilitin ng matanda na itaboy ako pababa ng bundok, natatakot akong mag-iwan ito ng hindi matanggal na bita. Sa kanyang walang kapintasan na puso ng daan. Ito ay tiyak na hindi makabubuti para sa kanyang hinaharap na pagsasanay. Mukhang hindi ito makakabuti. Ano ang balak mo? Kailangan mo bang manatili dito sa Yuling Mountain ng walang hiya? Hindi ko magagawa yon. Wala akong ibang kakayahan. Pero sa kabutihang palad, mayroon akong lakas. Hindi ko hinahangad na maging disipulo. Hindi ko nahihilingin ang mga paraan ng Diyos. Ako ay humihiling lamang na, payagan mo akong maging isang hindi kilalang katulong sa Yu Qianshan sa 3,000 baitang ng puting jade sa labas ng Jin Xiadong. Ako, si Lin Xuan, ay tatanggapin ang lahat. Dahil kung iyon ang iyong nais, ako'y magiging dahilan ng iyong tagumpay. Simula ngayon, ikaw na ang magiging tagapaglingkod sa Jinxia Cave. Ngunit dapat mong tandaan, walang pahintulot mula sa akin. Hindi ka makakapaglakad sa loob ng pintuan ng Jinxia kahit isang hakbang. Salamat sa iyong tulong, Ginoo. Nakita na ang host ay matagumpay na nanatili sa tabi ni Yang Jian. Matagumpay na binago ang takbo ng kwento. Nagdagdag ng 200 na sanhi at bunga. Sampagitan na walis. Nakabind na aksyon sa pagwawalis at nagbukas ng malaking kontra-atake na ebolusyon. Hahaha. Bumukas. Nabawasan ng 100 na sanhi at bunga. Nakabind na ang aksyon sa pagwawalis. Sa bawat pagwalis ng walis, automatikong nililinis ang maruming hangin ng katawan ng tagapagsalita. At pinipino ang bahagyang dalisay na hangin ng daan. Yuding Zenren. Sabi mo, masyado akong mabigat ang kasalanan sa pagpatay. Walang kapalaran sa landas ng mga Diyos. Kaya dito lang ako sa labas ng pintuan ng bundok. Magwawalis para makita mo. Pangit na tingnan pagkatapos ng 7 taon. Mas magaling ba ang iyong gintong Diyosa na kapangyarihan? O ang aking karaniwang walis? Mas kayang patayin ang mga Diyos at Diyosa sa paligid. Mula nang maging karaniwang tagapaglingkod si Lin Xuan. Sa Yuyuan Mountain, 3 taon na ang lumipas. Oy, hindi ba't ito ang ating Yu Qianshan? Si Lin Dabaifu siyang na pinakamasipag. Hahaha. Ay naku. Talagang ikinalulungkot ko. Nadulas ang kamay ko. Lin Zai. Kung talagang mahilig ka sa pagwawalis, pwede bang ulitin mo ang pagsasweeping? Tandaan mong linisin ito ng mabuti. Ito ay isang lugar na puno ng mga bulaklak. Hindi pwedeng may kahit kaunting karaniwang dumi. Igalaw ang walis ng 1 beses. Walisin ang alikabok ng mundong ito. Pagsamahin ito sa lahat ng bahagi ng katawan. Magaling na sa pagwawalis.
Kasalukuyang antas. Akala ni King Feng na iniinsulto niya ako, pero hindi niya talaga alam. Nasa 3,000 baitang na ito na nililinis ko. Hindi lang basta mga dahon at buto ang nililinis ko. Ang nililinis ko ay ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang nililinis ko ay ang sarili kong mga demonyo at hadlang. Ang dakilang daan ay simple. Pagbabalik sa pagiging simple. Sa loob ng 3 taon, nagbago ng husto ang katawan ni Lin Xuan. Ikaw, bata, tumakas ka na naman ng maaga. Hey! Yung mga paraan ng paghinga. Matagal ko nang napag-aralan ang mga yan, sanay na ako. Nagsara si Master ngayon. Kaya palihim akong lumabas para makita ka. Kuya Lin, ito ang siyam na pag-ikot ng ki na nakuha ko ngayong buwan. Sabi ng guro, ito ay lihim na gamot ng Tianjiao. Maaari nitong linisin ang anyo at ugat ng buhok. Kumain ka na. Baka makatulong ito sa muling pagbuo ng iyong espiritual na ugat. Sa loob ng 3 taon. Tuwing may maganda siyang bagay. Siguradong ako ang unang padadalhan niya. Sa puso niya, ako pa rin ang kuya na nagligtas sa kanya, mula sa kamatayan. Iniisip niyang ang pagiging tagalinis ko sa Yushan ay isang malaking pang-aapi. Pero hindi niya alam kung wala siya. Matagal na akong naging buto sa tabi ng daan. Ilang beses ko na bang sinabi ito? Wala akong interes sa mga mahika ninyong lumilipad-lipad. Itong elixir, itago mo na lang. Pagbutihin mong maabot ang tamang antas ng bigiksong. Para mailigtas ang iyong ina. Pero Kuya Lin, ngunit, nagsasweeping ka dito araw-araw. Palaging inaapi ka nila King Feng. Ilang beses ko nang gustong turuan sila ng leksyon, pero lagi mo akong pinipigilan. Talaga bang, kontento ka na maging ordinaryong tao habang buhay? Sabi ni Huay, hindi ibig sabihin na nagwawalis ka lang ay hindi ka na pwedeng maging malakas. CJ, bumalik ka na at mag-ensayo. Kung mahuli ka ng guro mo, na ibinigay mo ang napakahalagang elixir, sa akin na walang kakayahan. Tiyak na parurusahan ka niya. Kahit na laban sa langit at tadhana. Gagawin kong walang hanggan ang buhay mo. Hintayin mo ako, Kuya Lin. Hintayin mong makamit ko ang kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamagagandang yaman at kayamanan sa buong mundo. Ako na ang bahala. Lanan. Tanga ka talaga. Ako, si Kuya Lin mo. Ngayon ay maaaring mas malakas pa. Nang kaunti kaysa sa iniisip mo. Si Yang Jian, ang anak ng kapalaran, ay nagpapasalamat sa tagapangalaga. Lumalalim ang ugnayan. Nagdagdag ng 50 na punto ng sanhi at bunga. Kasalukuyang 3,000 na punto ng sanhi at bunga. Dulo ng 3,000 baitang ng bundok Yongkuan. Panahon na. Matagal na naipon na pagbabago sa loob ng 3 taon. Sa wakas ay darating na ang pagbabago ngayong gabi. Ang sistema ay maglalagay ng lahat ng punto ng sanhi at bunga. Lahat ay ipinasok sa ebolusyon ng daan ng paglilinis. Daan ng ginintuang dan. Hindi humiram si Lin Xuan ng mga pamamaraan ng Diyos. Hindi umiinom ng mga elixir. Sa pamamagitan ng isang sirang walis. Nagawa niyang lumikha ng perpektong walang kapintasan na ginintuang dan. Pumasok sa daan ng ginintuang dan, na pinapangarap ng maraming mga nag-aaral ng pagsasakata. Sa wakas, narito na tayo sa puntong ito. Yuding Zenren, nakita mo ba ito? Ako na itinuring mong walang anumang likas na kabanalan. Nakarapat dapat lamang maging isang karaniwang mandirigma. Ay nakamit ito sa loob ng 3 taon, na natapos ang daan na kailangan ng iyong mga disipulo sa loob ng dekada, o kahit na isang siglo. Napakalinis ng dugong kalahating Diyos. Kapag kinain ko ang batang may 3 mata, magiging dragon na ako, hahaha. Kagabi lang pumunta si Yuding Zenren sa bundok Kunlun para makinig sa pagtuturo ng banal. Ngayon, puro mga mahihinang baguhan na lang ang nasa bundok Yukuan. At itong malaking halimaw na may napakalakas na aura. Eksaktong sa panahong ito, dumating siya kay Yang Jian. Ang lugar ng pagtuturo ng 12 gintong diyosa ay hindi ba ganito rin? Wala si Ginoong Yuding. Ngayon, ang bundok na ito ay talagang katayan ng aming hari. Ibigay ang batang may 3 mata na walang pulang tatak ng kalahating Diyos. Ibigay mo na. Maaaring isaalang-alang ng aming hari na iwanan kayo ng buo.
Mangkukulam. 1,000 taong malaking demonyo. Kapatid na King Feng, ano ang gagawin natin? Walang guro. Tayo. Mawawalan tayo ng buhay. Tumahimik ka. Paano ko ba alam kung ano ang gagawin? Ang karangalan ng mga nakaraang tagapagsanay at ang katatagan ng mga tanyag na sekta. Sa harap ng ganap na panganib ng kamatayan, itinapon ng mga batang lumaki sa ginhawa ang lahat ng ito sa likod ng kanilang isipan. Ako ang taong hinahanap mo. Kung may galit ka, sa akin mo ibaling. Patawarin mo sila. Oh. Napakapuro ng kulang marka at enerhiya. Talagang nakakatakam, nakakaakit. Bata, dahil ikaw ang kusang nagpunta dito, hindi na ako mag-aatubiling tumanggap. Buksan mo ang 8 na lihim. Tapos na. Walang makalangit na aura. Walang mahikang proteksyon. At wala ring nakabibighaning presensya. Mukha akong. Ako pa rin yung taong nagwalis sa Yukuan Mountain ng 3 taon. Isang ordinaryong tagalinis na walang anumang kapangyarihan. Kuya Lin, bilisan mong tumakbo. Hindi mo kayang labanan ang halimaw na yan. Lin Xuan, may sira ba ang ulo mo? Bakit ka lalabas ngayon para magpakamatay? Umalis ka na agad. Huwag mo kaming idamay. Itong 3,000 baitang ng puting jade. Kakatapos ko lang linisin. Nadumihan mo ang aking sahig. Nandito ka pa at sumisigaw. Talagang nakakainis. Isang karaniwang tao na walang kahit anong kapangyarihan ay may ganang magpanggap sa harap ng aking kaharian. Humiga ka. Kuya Lin. Ang pinakasimple ang siyang pinakamahalaga. Hindi kailangan ng magarbong galaw ng espada. Hindi kailangan ng komplikadong mga tanda. Nararamdaman ko. Sa sandaling iwinasiwas ng mortal ang walis, may isang puwersang lubos na hindi makatwiran, na higit pa sa mga batas ng mundong ito. Ang nakakatakot na lakas na ito ay bumagsak sa akin. Iyon ay isang pag-atake mula sa mas mataas na dimensyon. Iyon ay ang paglilinis ng lahat tungo sa kawalan ng isang makapangyarihang landas. Dakilang immortal, maawa po kayo. Ako. Isang suntok. Naging abo at usok ako. Wala man lang ni isang patak ng pulang marka ang naiwan. Parang nag-shutdown ang utak ng lahat. Hindi nila maintindihan ang nangyayari sa harap nila. Hindi ito possible. Medyo napalakas lang ang gamit ng lakas. Buti na lang at hindi nasira ang hagdan. Ang daang gintong pilak ay dahan-dahang umiikot sa loob ng katawan. Tahimik itong nilulutas. Ang landas ng immortal ay walang hanggan. Guro, pinakamatandang guro. Sa wakas, bumalik ka na. Kanina may 1,000 taong halimaw na sumira sa proteksyon ng bundok. Halos kinain kaming lahat. Bakit wala ang bangkay ng 1,000 taong halimaw? Wala man lang bakas ng enerhiya ng halimaw. Nasaan ang halimaw? Naglalakas loob kang maghasik ng lagim sa aking lugar. Kahit tumakas siya hanggang sa dulo ng mundo. Hahanapin ko siya at babalatan ko siya ng buhay. Saan tumakas ang hayop na yon? Hindi siya tumakas. Ang halimaw ay pinatay siya. Siya nga. Lin Xuan. Guro, nakita namin ito ng aming sariling mga mata. Yung halimaw, bumuka ng malaking bibig. Gustong kainin si Yang Zan. Tapos si Lin Xuan ay kinuha ang walis. Basta-basta lang niyang iwinasiwas ng ganun. Yung dambuhalang halimaw na parang bundok. Agad na lang naging abo. Ni isang buto, wala nang natira. King Feng, akala mo ba bata akong 3 taong gulang? Wala nga siyang kahit anong espiritual na ugat. Isang ordinaryong tagapaglinis na may baradong mga ugat ng enerhiya. Gamit lang ang isang simpleng walis na gawa sa kahoy. Napuksa ang 1,000 taong halimaw na kayang sirain ang aming proteksyon sa bundok. Hanggang sa naging abo at usok. Hindi kaya natakot ka lang sa halimaw. Kaya puro kalokohan ang sinasabi mo dito. Hindi mo lang kayang gamutin. Si Master King Feng ay hindi nagsisinungaling. Hindi lang si Kuya King Feng. Lahat kami ay nakita rin. Talagang si Kuya Lin ang gumamit ng walis para mawala ang halimaw. Walang paggalaw ng espiritual na lakas.
walang bakas ng mahika o kasangkapan. Kahit ang kamalayan ng isang tagapaglinang ay wala. Sa loob ng katawan mo, may isang malakas na puwersa ng dugo at lakas. Iyan ay hindi higit sa isang katawan na pinahusay ng mga mortal na mandirigma sa kanilang sukdulang kakayahan. Sa harap ng ganitong mga makapangyarihang halimaw, hindi ito kayang tumagal. Karaniwang kawayan. Karaniwang lubid. Ito ay isang sira-sirang walis na walang halaga sa mundong ito. Guro, Kuya Lin. Paano niya ito nagawa? Tanga. Kayong mga hangal na may ordinaryong mata. Talaga bang naniniwala kayong isang ordinaryong tao ang tumalo sa libong taong halimaw? Punong guro. Ang ibig niyong sabihin ay, Lene. Ang libong taong halimaw ay napakalakas. Hindi kayang talunin ng isang ordinaryong tao. Tama lang. Tiyak na may isang makapangyarihang tao mula sa sinaunang panahon na naglalakbay sa mundo. O isang napakahusay na alagad mula sa isang banal na guro na dumaan dito. Sa aking bundok ng Yuan, yung nakatatandang tao na iyon ay nakita ang mga halimaw na nagwawala. At hindi niya matiis na masira ang aking lugar ng pagtuturo. Kaya't siya ay lihim na tumulong. Yung makapangyarihang tao na iyon, gumamit lang siya ng galaw ng walis bilang takip. Sikretong nagpadala ng napakalakas na kapangyarihan. Agad na pinatay ang halimaw na iyon. Kayo, mga hangal. Talagang inisip nyo na isa lang siyang tagalinis. Na nagligtas sa inyo. Talagang napaka-absurd nito. Ganun pala. Kaya pala may mga nakatatandang tao na lihim na kumikilos. Sabi ko na nga ba, isang mabahong tagalinis na mortal. Paano siya magiging mas mahusay kaysa sa guro namin? Ang galing ng imahinasyon. Talagang karapat-dapat sa 12 gintong diyosa. Sayang naman kung hindi siya magsusulat ng nobela. Naisip ko pa kung paano ko ipapaliwanag ang bagay na ito. Kaya tinulungan mo akong gawing perpekto ang kasinungalingan. Bagamat mayabang ang tunay na tao ng Jade Cauldron, ang kanyang likas na kayabangan bilang isang cultivator, at paghamak sa mga mortal, ay naging pinakamahusay kong proteksyon. Ngunit, bagamat ikaw ay isang mortal, wala kang anumang ugat ng Diyos. Ngunit sa harap ng makapangyarihang demonyo ng 1,000 taon, ang aming mga disipulo na nag-aaral ng pagsasanay sa espiritu ay nagmukhang katawa-tawa. Ngunit handa silang ipagtanggol ang aking estudyante. At humarang sa harap ng malaking demonyo. Ang katapangan at puso na ito ay talagang maituturing na isang tunay na lalaki. Ako, bilang isang guro, ay may malinaw na gantimpala at parusa. Ikaw ay may kagalingan sa pagprotekta kay Yang Zan. Ang talang ito ng Jade ay naglalaman ng pinakapundasyon ng aking Zen na pagtuturo sa paghinga. Kahit na ang iyong mga meridian ay barado, hindi mo maabot ang landas ng immortalidad. Ngunit kung maaaral mo ang teknik na ito ng paghinga, kasama ang iyong karaniwang lakas ng katawan, sa bundok na ito ng iyong kuwan ay mapapalawig ang iyong buhay. At palakasin ang iyong katawan. Walang problema. Ang batayang kasanayan sa pagsasanay ng mga Diyos. Ito ang labis kong kailangan ngayon. Salamat sa pagbibigay ng aral, Ginoo. Sige, mag-uwian na kayo. Simula bukas, lahat ng mga disipulo ng Jinxia Cave ay magsasara ng kanilang mga sarili at mag-aaral ng mabuti. Sa wakas, sisimulan na ni Kuya Lin ang kanyang landas sa pagsasanay ng mga Diyos. Ang paghina ay talagang mababaw. Ngunit ang kailangan ko ay hindi ang pamamaraan mismo. Sistema. Sistema. Paalala ng sistema. Nakita ang host na may sakit na nakakuha ng pamamaraan ng paghinga. Nais mo bang gumastos ng 1,000 na puntos ng sanhi at bunga? Ipinapasa ang pamamaraan ng paghinga at ang mga pangunahing galaw. Isagawa ang pagsasama-sama ng daan. Pagsasama-sama ng daan. Nagbigay ng abiso ang sistema, nagbawas ng 1,000 na punto ng sanhi at epekto. Nagsimula ang pugon ng malaking magnanakaw. Nasa proseso ng pagsasagawa. Nagbigay ng abiso ang sistema, natapos ang pagsasagawa. Binabati ang may-ari. Matagumpay na naisama ang paghinga at paglabas ng enerhiya sa pagkilos ng pagwawalis. Ang iyong pang-araw-araw na pagwawalis ay umangat na sa antas ng dakilang paraan ng hiyuan, lunok ng langit na teknik. Sa bawat pagwasiwas mo ng walis, hindi mo lang nililinis ang sarili mo, kundi sa pilitang sinisipsip mo rin ang espiritual na enerhiya ng kalikasan sa loob ng daangli. Ang kakanyahan ng araw at buwan, pati na rin ang kapalaran ng mundo. At pilit mo itong iniimbak sa iyong katawan. Nagnanakaw ng espiritu ng mundo. Nagnanakaw ng kapalaran. Ano bang uri ito ng pagninilay-nilay? Ito ay talagang isang napakamakapangyarihang mahika. Ano bang nangyayari dito?
Parang may isang hindi nakikitang higanteng halimaw sa labas, na nagbubukas ng napakalalim na bibig. Nagsasalo-salo ng kapalaran ng buong bundok ng mga Diyos. Hindi ba? Yung makapangyarihan ay hindi pa umalis. Gusto niyang ubusin ang espiritu ng Yuling Mountain. Sobrang nakakabaliw ang pakiramdam na ito. Saan ba ito naging pagsasanay sa mga Diyos? Ito ay parang nakawan na walang kalaban-laban. Sa ilalim ng operasyon ng tunghang-daan ng Hunyuan, ang walis sa aking kamay, parang naging isang di nakikitang nakakatakot na itim na butas. Aling mataas na nakatatanda ang dumalaw dito sa Yuchuan Mountain? Mangyaring magpakita ka sa amin. Paano siya hindi manginginig? Sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya na halos 1/10 ng malayang espiritual na enerhiya sa kanyang lugar ay nilamon ng isang hindi mapigilang nakakatakot na puwersa. Agad na naubos. Ang ganitong puwersang sa pilitang kumukuha ng likha ng langit at lupa, kahit ang kanyang guro na si Yuan Shichenzon, ay maaaring hindi makagawa ng ganito ng tahimik. Walang anuman. Ang nakakatakot na puwersa na sumisipsip ng espiritual na enerhiya ay nawala. Yung misteryosong makapangyarihan, parang naglaho siya sa mundo. Ikaw, kanina, may naramdaman ka bang kakaiba? Kakaiba? Pag-ulat po, Ginoong Immortal, ako po'y nakatutok lang sa pagwawalis. Kung tungkol sa kakaibang pangyayari, katatapos lang ng biglang pag-ihip ng kakaibang hangin, na halos hindi makatayo ang maliit na tao. Baka ulan na. Kakaibang hangin. Nga. Yung ganong antas ng nakatatandang tao. Paano magiging isang karaniwang tao na nagwawalis? Ang taong iyon ay tiyak na nakatago sa kawalang katiyakan. Nadaanan ang bundok ng yupuan ko. At sinamantala para manghiram ng kaunting espiritual na enerhiya. Ang kakaibang hangin na ito ay isa lamang epekto ng kapangyarihang lumalabas kapag may makapangyarihang nilalang na gumagawa ng mahika. Buti na lang at walang masamang balak ang nakatatanda. Kung hindi, ang gintong liwanag na yungib ko ay magiging guho na sana ngayon. Ano ang ibig sabihin ng madilim sa ilalim ng ilaw? Ito ang sukdulang halimbawa ng nasa ilalim ng ilaw ang pinakamadilim. Sino ang makakaisip nito? Yung nagpagalaw pa sa isang Tai Golden Immortal. O baka pati mga Diyos ng buong sekta ng Chan ay nagambala. Sino mag-aakalang nakatayo lang siya ngayon sa harap niya? May hawak pang sirang walis na kawayan, nagpapanggap na si Confucius. Na-detect ang host. Matagumpay niyang nalinlang ang Tai Golden Immortal gamit ang katauhan ng isang ordinaryong tao. Nagdulot ito ng malaking pagbabago sa kapalaran. Nadagdagan ng 500 ang puntos ng kapalaran. Bakit ka natatawa? Sumasagot po ako, Ginoong Immortal. Ang ibig ko pong sabihin, dahil may isang makapangyarihang tulad ninyo na nagbabantay, kahit umulan at kumidlat. Pakiramdam ko po ay napakaligtas ko. Lene, mga karaniwang tao, walang takot o paggalang. Simula ngayon, isasara ang Yungkuan Mountain at hindi tatanggap ng bisita. Huwag mong itigil ang iyong paglilinis. Kung sakaling bumalik ang nasabing nakatatanda, huwag kang magpakita ng kahit kaunting katamaran. Agad mo akong ipaalam. Susunod po ako sa utos. Hayaan mong ako ang magbantay sa iyo. Sa sarili ko. Sanay na sanay ako sa trabahong ito. Ang espiritu ng Yushan, laging bigla na lang nagkakaroon ng kakaibang pagbabago. Si Yuding Zenren dahil sa bagay na ito. Nagkulong at paulit-ulit na pinag-aralan ito.
Kahit sa labas ng pintuan ng bundok, naglagay pa sila ng mahigpit na mga aray para sa pagsubaybay. Pero sa huli wala silang natuklasan. At sa ilalim mismo ng mata ng makapangyarihang ito, ako at si Yang Jian, dalawang magkaibang nilalang, isa maliwanag at isa madilim, ay nagkaroon ng kani-kanyang matinding pagbabago. Si Yang Jian talaga ang anak ng kapalaran ng mundo ng mga Diyos. 7 taon. Natutunan niya ang 8 na lihim. At umabot sa maliit na antas ng kasanayan. Ang kanyang pag-unlad ay napakabilis. Hindi lamang siya nakapag-master ng 72 na pagbabago, kundi na isaaktibo rin ang kanyang mata sa noo. Kahit ang tunay na yuding ay namangha. Sa talento ng disipulo na ito, malapit na akong lumampas sa kanyang antas. Ngunit ang mundo sa loob ko ay nagkaroon ng napakalaking pagbabago. Sa aking dansyan, nawala na ang gintong dan na yon. Sa halip, may isang gintong yuanying na nakapikit. Ngunit ang aking yuanying ay ganap na naiba sa yuanying ng mga cultivator. Bawat hininga niya ay ganap na nakasabay sa pag-akyat at pagbaba ng araw at buwan sa langit. Hindi ako nag-aaral ng mahika o nag-aaral ng mga espada ng hangin. Ang tanging pinagtuunan ko ng pansin ay ang aking karaniwang katawan. Walang labis-labis na pagsasabi. Kahit na nakatayo lang ako ngayon, hayaan mong ang mga katulad ni King Feng na nag-aaral ng mahika ay gumamit ng espada ng hangin upang putulin, nabali ang kanyang sandata. Baka nga hindi man lang makaiwan ng puting marka sa balat ko. Kuya Lin, saluhin mo. Ito ang 1000 taong pulang prutas na ibinigay sa akin ni Master kahapon. Makakadagdag daw ito ng 100 taong lakas, tikman mo na. Masarap ang lasa. Medyo naiipit lang sa ngipin. Akala niya palagi. Dahil wala akong likas na ugat ng espiritu. Kahit gaano karaming mahiwagang gamot ang kainin ko, hindi ko pa rin ito masisipsip. Nagiging pampabusog lang talaga sa akin. Kuya Lin. Bakit? Anong nangyari? May dumating na kautusan mula sa bundok Kunlun. Wala nang kapalaran ang Yinxiang. Ang Siki na ang mamamayani. Malaking sakuna ng paglalagay sa mga Diyos. Ay tuluyan ng sumiklab. Sabi ni Master. Dumating na ang aking kapalaran. Bukas ng umaga. Opisyal na akong bababa ng bundok. Pupunta ako sa Siki para tulungan si Haring Wu ng Zhou na pabagsakin si Zhou. Kasabay nito, maghanap ng pagkakataon para iligtas ang aking ina. Malaking pagsubok ng mga Diyos. Nagsimula na ba ang pagtatanghal? Ang mga Diyos at Diyosa ay naglalaban sa isang malawak na entablado. Sa wakas, magsisimula na itong umikot. Kailangan mong bumaba sa bundok. Ito ay magandang balita. Ang agila ay palaging dapat lumipad. Kuya Lin. Sabi ng guro, kapag naganap ang malaking sakuna, nagkakasangkot ang mga sanhi at bunga upang maiwasan ang pag-apekto sa bundok Yinquan. Simula bukas, ang Jinxiadong ay magpapalayas ng lahat ng mga panlabas na disipulo at mga katulong. Kuya Lin, alam ko na nagtiis ka ng 7 taon dito sa Yiquan Mountain. Sumama ka na sa akin. Punta tayo sa Siki. Sa galing mo sa taktika at pakikipaglaban, siguradong makakamit mo ang tagumpay. Habang nandito ako, hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino. Yang Jian, ang landas mo ay nasa itaas ng 9 na langit, sa altar ng pagiging Diyos. Samantalang ang landas ko ay nasa mundong mortal. Lumabas ako para maghanap ng immortalidad sa loob ng 7 taon. Panahon na rin para bumalik at dalawin ang mga dati kong kapatid na nagsama-sama sa hirap at ginhawa. Tungkol sa pagtatag ng tagumpay, tama na. Ako si Lin Xuan. Ngayon ay gusto ko na lang magwalis. Kuya Lin, ingatan mo ang sarili mo. Kung sakaling makatagpo ka ng problema na hindi mo masolusyonan, sumigaw ka ng pangalan ko sa langit. Kahit masira ang katawan ni Yang Jian, tiyak na pupunta siya upang makipagkita. Umalis ka na. 7 taon na nagwalis, walang nakapansin. Ngayon, lalabas sa bundok at yayanigin ang mundo.